Ang buhay ng tao ay puno ng maraming kaabalahan, di ba? Minsan mapapaisip ka talaga, saan nga ba nakasentro ang pagpapahalaga mo? Sa akin kasi pag namatay ka parang wala na eh. Pagtapos ng buhay mo parang wala na. Yung sinasabi nila na pupunta daw sa langit yung kaluluwa mo, hindi ko pa na-experience yun. Para sa akin parang wala na eh. Parang wala ng buhay pagkatapos nun. I myself believe that there is no life after that physically, but there is life in the way that you have a legacy that people would look up to because you're remembered for the things that you did, good or bad. What I value most is yung relationship namin sa God and then yung family. Yung pinapahalagan po namin ngayon is mental health. Kasi nga po, hindi po namin na-separate yung problema sa bahay tsaka sa problema sa school. That connection would be to our Lord God, Jesus, to my faith, the understanding that He's with me all the time. Mas important sa akin yung spirit ko. So, I go to church, I pray, I have my own devotion. Mas maganda kung guided tayo with God, with the Spirit, so that everything else will follow. Araw-araw tayong bumabangon para magtrabaho, mag-aral, at tuparin ang mga plano natin sa buhay. Pero habang tumatakbo ang oras, parang unti-unting nawawala yung dahilan kung bakit natin ginagawa ang lahat ng ito. Sa sobrang abala sa maraming mga bagay, nakakalimutan nating alagaan ang sarili. O di kaya, puro panlabas na anyo ang ating iniintindi. Itsura, material, at kung ano pang sasabihin ng iba. At madalas, hindi natin nabibigyang pansin ang ating kalooban na totoong nangangailangan. Yung kaluluwang unti-unti nang napapagod. Kung iisipin natin, simple lang. May tatlong bahagi ang tao. Ang katawan, ang kaluluwa, at ang espiritu. Biopsychosocial, biological, meaning the body, psychological, the mind, and social, ano yung nangyayari sa paligid. Recently, meron na kasi tayo mental health law Tapos nag-create siya ng Philippine Council for Mental Health. Ang framework ngayon na ini-espouse niya, yung pinapromote niya, is biopsychosocial-spiritual. In the past, when I was a resident, nung tinutulong parang hindi namin pinag-uusapan yung spirituality. Parang nagkakaintindihan kami na kailangan, pero hindi yun pinag-uusapan directly in therapy. Later on na lang ngayon na parang nakikita yung importance of spirituality. Pag-usapan natin sandali ang mental health. Kapag pinag-uusapan ito, madalas may isang salitang hindi gaanong nababanggit. Kapatawaran. Tahimik man ito, pero malakas ang epekto. Yung power of forgiveness is something that we should not underestimate. Forgiveness is the vehicle for healing. It could be forgiveness of other people. Sometimes you need to forgive yourself. Sabi ni Dr. Michael Shonzon, minsan kahit wala ka ng sakit ng katawan, may kirot pa rin sa loob mo. Kasi nga may mga sugat na hindi nakikita ng mga mata. Kapag natutunan mong magpatawad, doon nagsisimula ang kagalingan, hindi lang sa isip, kundi ng kaluluwa. Pero, paano nga ba mapapatunayan na may kaluluwa ang tao? Yung body natin, it's something very physical. Meaning made up of proteins, tissues. You can synthesize everything in the laboratory. Pero you cannot put life in that thing. The soul is what gives life to inanimate things. Everything that has life has a soul, but there's something higher than just life, which is intelligence. And that's what differentiates humans from other animals. So for me, that's the spirit. And tayo as humans, kung we are made in the image of God, we have that, life and intelligence, which is different from mga animals. They have life, but they don't have intelligence. So that, for me, that's the relationship between body, soul, and the spirit. Pero higit pa sa mga teorya at paliwanag ng siyensya, may mga totoong kwento ng pag-asa. At isa rito si Pastor Anvir ng Pasay City. Isang buhay na patunay na mayroon pa palang mga bagay na higit nating dapat pahalagahan. Ako ay dating seaman way back 2004
2005. Pagkatapos ng aking isang contract, nagsagawa muli ng routine medical. Doon ko nalaman na may sakit akong cancer sa dugo o mas kilala nating leukemia. Nang malaman ko na may sakit ako, sa pagkaka-desperate ko, umuwi na ako ng probinsya at sabi ko, doon ko na lang hintayin yung mamatay ako at ayoko nang magpagamot. Walang final diagnosis ang doktor dahil lahat ng mga laboratory nila hindi agad nagsasabi na ganun nga ang sakit ko. Iisip sila, ano ba talaga ang dahilan ng pagtaas ng white blood cell? Infectious ang white blood cell ko kaya nagko-cause ng maraming internal complication. At yung infectious blood, yung cancer cell, ay kung saan-saan pumupunta. Napunta sa mga joints ng buto ko na lahat ng aking buto ay nagsilakihan. Lumaki rin yung liver ko, yung spleen, tapos yung heart ko nagkaroon ng tubig. Ang naging karanasan ni Pastor Anvir ang nagbigay daan para hanapin niya ang mas may kakayahang makatulong sa kanya. Doon ko na isip na manood ng mga programa sa television. Hanggang one time, napanood ko yung programang Oras ng Katotohanan sa IBC 13. At doon unang napakinggan ko ang mahal na Apostle Arsenio Tanferiol. Ni-introduce nun guro ng Oras ng Katotohanan. Naramdaman ko na ang Diyos ay kumilos sa aking buhay. Sabi ng mahal na Apostle noon, di ko makakalimutan ang verse na kanyang binasa na sobrang talagang natouch ako. Yung sinabi niyang anong pakikinabangin ng tao, makamit niya ang buong sanlibutan, mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Sabi ko totoo, maaaring gumaling ako, maaaring makabalik ako sa trabaho ko at gumanda ang buhay ko. Pero kung mapapa-impyerno naman ang kaluluwa ko, walang kabuluhan. Sabi ko, ang preacher na ito ang totoong mangangaral. Kaya yung programang yun na talaga yung binabantayan ko. Hindi na ako nanood sa ibang mga programa. Ang Oras ng Katotohanan na lang yung binabantayan ko. At ang pinakababantayan ko doon, right after ng kanyang preaching, magpipray siya. Hinahawakan ko yung TV, inaangking ko yung panalangin niya. Hanggang sa dumating yung time na nararamdaman ko talagang malapit na akong kunin ng Panginoon. Doon napagpasyahan ko, hahanapin ko ang church sa Pasay. Kahit mahina ang katawan ko, pinilit ko na hanapin ang church. At biyaya ng Panginoon, nasumpungan ko yung church. Sabi ko lang sa sarili ko noon, okay na akong kunin ng Panginoon. Magawa ko lang na ako ay mabautismuhan. Kaya yung araw na mismo yun, bago ako umuwi, nabautismuhan ako. Ang pakiramdam ko kahit may karamdaman akong mabigat, parang napakapayapa. Doon ko nakita na yun ay tugon sa panalangin ng mga kapatid. Panalangin ng mga nagpipray sa Oras ng Katotohanan. After a month nang bumalik ako, nagulat yung mga doktor, wala ng tubig sa heart ko. Nagnormal ang size ng liver, ng spleen, nagnormal ang lahat. At yung white blood cell ko, bumababa na siya. Nang tanggapin ko ang Panginoon, hindi lang kaligtasan ang nakamit ko, ang natamo ko, kundi kagalingan din sa aking karamdaman. Ako nagpapasalamat na kahit mabigat, mahirap ang pinagdaanan ko, sa pagkakaroon ko ng karamdaman, nakita ko yun ang ginawang paraan ng Diyos. Kaya ngayon ko lang na-realize, ngayong ako'y isang pastor, yung salita, all things work together for good, which is my life verse. Kahit yung mga masamang pangyayari, pinangyayari ng Diyos, pinaglalakip-lakip ng Diyos para sa ikabubuti ng tao. Minsan, kailangan nating huminto. Minsan, kailangan nating magtanong. At minsan, ang pinakamahalagang sagot ay nasa pinakasimpleng tanong. Saan nga ba nakasentro ang pagpapahalaga mo?